thoughts on the impeachment, sir? Apat na Ay, impeachment hindi po, complaints na. katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya, napakalinaw po ng sinabi ng Ombudsman na wala silang nakikitang mali sa ginawa ng Pangulong Pangulo. Ito po ay talagang malinaw na politika. At yan ang... Sir, yung pagdalo nyo dito, is that a giveaway na kayo po ay in defense of VP Sara? Definitely. So you will vote a no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, alam nyo na ho gagawin. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At huwag nyo kong kakalimutan ha. Number 52 ba sa balota, Pastor Apollo Ibloy. Yan hong mama na yan, sigurado ho tayo, pagka naluklok sa Senado yan, hindi ho magnanakaw yan. No, wala hong itutulak na pang sariling interes yan. Hindi ho mangungontrata sa mga proyekto ng pamahalaan niyang mama na yan. Naranasan ho niya yung injustice dito sa administrasyon na to. Kaya kung meron mga tatrabahuhin yan, para ho talaga sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dito sa video na to mga kababayan, pag-usapan ho natin itong interview na to ni Congressman Rodante Marcoleta pagkatapos ho ng nangyaring peace rally ng mga kababayan nating INC kahapon. At yan, konektado pa rin ho itong kay Senator Robin Padilla. Pero bago ho yan, meron ho tayong nakitang larawan no, sa social media. Yun, mamaya na ho yun. Ito, nagkaroon ho. Ano yan? Loyalty check? Dahil nagkaroon ng malaki ang peace rally ang ating mga kababayang INC. Nakita naman ho nila, malamang sa malamang, nangatog ho ang tuhod ng mga tao sa Malacanang sa nangyaring rally kahapon. Napaisip ho sila, baka sumugod dito itong mga to sa Malacanang. Pero peace rally nga Kumbaga, nag-flex ho ng muscle ang KOJC in a very malambing way. Ika nga, ito yung muscle namin. Pero hindi kami hostile. Mababait kami, di ba? Ganun yun Kung ano man ang naiisip nyo, huwag kayong mag-alala. Basta't ayusin nyo lang yung ang pamamahala sa ating bansa. Hindi tayo magkakaproblema. Pero ang balita ho natin, hindi pa daw ho yun ang huling rally nagaganapin Abang-abang lang ho tayo, panigurado, kung sakaling magdaos ho sila ng panibagong rally, baka iba na ho ang tema. Kaya yung mga abusadong mga politiko, mag-isip-isip ho kayo. Baka sa susunod na rally ng mga kababayan nating INC, hindi nyo na magustuhan ng tema. At makarinig na kayo ng mga masasakit na salita na aakyat dyan sa stage. Actually, no, yung mga ibang nagsalita doon sa peace rally, talagang tumbok na tumbok ho nila yung mga kaganapan ngayon sa ating bansa, yung mga pinangako ng mga politiko nung nagdaang eleksyon. Napakarami ho nila talagang natumbok ho nila yung sakit na iniinda ngayon ng ating lipunan. Para saan ba yung na yan? Dinner or merienda? Kung ano man yung larawan na yan. Ano ho ba ang nag-udyok kung bakit nagpatawag ng kainan ng Malacanang? Lahat ho kasi na senador nandyan Ang hindi lang ho nakasmile dito, itong si dating Senate President Mig Zubiri. Pero halos lahat naman ho masaya. No? Kasi meron din ho tayong nababalitaan na di umano, nagkakaroon na rin ho ng pag-uusap sa loob ng ating mga men in uniform, sa loob ng mga military, mga pulis, kalahati daw ho. Di umano Base dun sa mga naririnig-rinigan natin sa social media mahigit kalahati o di naman ho kaya kalahati hindi na natutuwa sa pamamalakad nitong si President Bongbong Marcos. Kaya yaang loyalty check na yan, walang kwenta yan. Pagka napuno na ang salok dapat na kayong mag-al sa balutan at talagang sabagay hindi naman ho natin baklasin yung mga sa ayot sa gusto nila sa 2020, taalis sila dyan. Kaso, ang iniiwasan ho kasi natin dito,
Ngayon pa nga lang 3 taon pa lang ho, napakalaking, paghihirap na ho ang naidulot ng administrasyon na 'to. Napakalaking utang, walang progreso, puro korapsyon, walang walang humpay na pamimigay ng ayuda. Napakarami pa hong kabalbalan. Sa susunod na 3 taon, paano ho kaya ang magiging sitwasyon ng Pilipinas kung sakaling aalis na itong si Marcos Jr. sa Malacanang? Yun hong ating kinatatakutan kaya nakakatakot pa hong bigyan ng 3 taon nitong mama na 'to. Sa totoo lang gusto ho nating ipatapos sa kanyang termino pero 3 taon pa ho ang ibibigay natin dito, talagang mas matinding damage ho ang aabutin ng ating bansa. Ito, ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva, personal na sumuko sa Kamara kaugnay ng contempt order. Hayun na nga mga kababayan, sa bagay, dahil hindi na masyadong mainit ang TWADCOM ngayong mga panahon na to, kung sakaling arestuhin, sumuko itong si dating PDEA Chief Wilkins Villanueva, hindi na masyadong pag-uusapan sa social media. Yun ho siguro yung ini-aim noong mga congressman na i-delay yung pag-contempt in the spirit of Christmas daw kaya hindi ho siya pinakulong noong huling hearing ng TWADCOM. Itutuloy-tuloy pa ho nila yan at isa ho yan sa mga naging talumpati nitong naging paksa sa pagsasalita nitong si Kong Dante diyan sa INC rally kahapon, no? Yang ginagawa ng TWADCOM. Kaya naman, abangan ho natin. Yun ang nga sinasabi natin. Huwag nyo nang hintayin na mabago pa ang tema ng mga magsasagawa ng mga susunod na rally. Balita natin, yung mga dilawan magra-rally daw. Abangan ho natin. Kasi yung mga nakita ko sa rally kahapon, magaganda. Mapuputi ang kutis, hindi mga mukhang adik. Yung merong yung mga nakakariwasa sa buhay, sa totoo lang wala ho tayong nakita na yung tipong isinasakay sa dump truck tapos itinatapon sa mga lugar na kung saan pagdadausan ng rally. Wala ho tayong nakitang ganon. Mga disyente, mababango, ganon ho yung mga nakita natin sa totoo lang. Napakarami hong magagandang miyembro ng INC. Magaganda ho at mababait, mga magagalang. Yung mga nakita ho natin, mga nakasalamuhan nating miyembro ng INC kahapon. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Eto na ho. Bigyan natin ng pagkakataon na mag-react naman yung pinatungkulan ng rally ito sapagkat kapayapaan talaga. Kailangan may mag-responde. Kailangan. No? At saka sa pagdating doon sa aspeto ng pagkakaisa, karamihan ho ng mga senador netong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, senatorial candidate Senator Bato, Senator Jimmy Bondo, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, yung nagpunta sa kabilang bakod na Tolentino, yun, given na yun. Host yun sa ganang mamamayan Given na yun, kahit hindi na partido ni Tatay Digong yun, talagang pupunta yung mama na yun. Huwag na natin sali yun. Yung mga malalapit kay Tatay Digong, pumunta ho sila sa peace rally. Alam nyo, napakalaging bagay ho nun mga kababayan. Yun ho'y nangangahulugan na itong mga malapit na senatorial candidate kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, handa silang tumugon doon sa panawagan ng pagkakaisa. At dahil dyan, palakpakan ho natin ang mga senatorial candidate nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Handa ho sila, tumatalima ho sila sa panawagan ng pagkakaisa, panawagan ng kapayapaan. Pero ni isang, maliban kay Tolentino, yun di natin makukonsiderang outsider. Kasi meron ho siyang programa sa Net25. No? Maliban dito kay Tolentino, wala ho tayong nakitang kandidato ng pagkasenador sa lineup netong si Marcos Jr. Ano ho bang ibig sabihin nun? Gusto ho nating tanungin itong mga individual na to. Ayaw nyo ba sa panawagan ng pagkakaisa? Ayaw nyo ba sa panawagan ng kapayapaan? Diba? Kasi kung nakikiisa kayo sa panawagan ng mga kababayan nating INC, wala tayong pakialam kahit pupunta dyan si Senator Robin, Senator Christopher Bongo, pagkakaisa nga Kumbaga talagang lahat ng gustong sumama sa panawagan, pumunta kayo doon. At walang politika ang doon, walang kulay-kulay. Basta nandun kayo, ibig sabihin nakikiisa kayo. Gusto nyo ng kapayapaan sa ating bansa. Yun ang nakikita natin dito. Pero wala ho tayong nakitang kandidato sa kabilang parlor, ika nga. Puro yung mga kandidato lang ni Tatay Digong.
Ngayon mga kababayan, eto bang mga kandidato na to sang-ayon din sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte? Kasi for sure itong mga PDP senator natin nagpunta ho sila diyan hindi para kung anong kadahilanan pa man. Naniniwala sila na sincero ang pinaglalaban ng ating mga kababayang INC. Pero itong mga walang yang senatorial candidate ng administrasyon, ang kakapal ho talaga ng mukha. Tuloy natin. Sapagkat tunay naman yung inilatag ng INC. Kailangan pumayapa tayo. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan lang sa bansa. So kailangan natin malaman anong reaksyon nila. Anong gagawin nila, di ba? Kasi maganda simula yun. Isang hamon na sa pagkakaisa at kapayapaan. Kailangan naman, kung sila ang pinatungkulan, di ba? Ang bansa natin, namiminuno, ang pangangailangan ng mamamayan, kailangan makita natin ang pag-react ng kinauukulan. Yung kailangan ho talaga nating makita yan. Kaya sa buong araw na to, inaabangan ho natin kung ano yung magiging sagot nitong mga congressman natin na nagtutulak ng impeachment. At wala din po palang mga congressman na nagpunta dun sa rally. Ibig sabihin ho, hindi rin ho sila sang-ayon sa pagkakaisa. Ayaw din ho nila ng kapayapaan sa ating bansa. Ganun ho ba yun? Kasi kumbaga naging napakatagal ng preparasyon. Kung yung mga gustong pumunta sa pakikiisa ng kapayapaan, nakikiisa sa pagkakaisa, magpunta kayo. Walang dito, may Muslim nga tayong nakita, merong iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang grupo. Nandun ho sila. Kasi tumalima sila doon sa panawagan ng pagkakaisa o kapayapaan. Diba? Pero itong mga congressman, wala. Gusto ho kasi nila kaguluhan. Gusto nila mga hearing. Yung Tuadcom, patawag si Tatay Digong. Yung banatan si VP. Yun ho ang trip nila dyan sa House of Representatives. Dito ho tayo kay Senator Robin Padilla. Sa mga lingap, kasama po nila ako sa ulad. At syempre, ito pong hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay kandidato ng INC ng nakaraang eleksyon. Kami po sa Uniteam, kami po lahat ay inendorso ng INC. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity, na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patuloy po sa kaunlaran. But do you also share yung pag-support ng INC kay Pangulo that this is not the time for impeachment, it's not a priority? Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay unity. Hindi po ako kailanman nag-alis ng suporta sa dalawa dahil pinaninindigan ko po na kami po ay unity. Kaya po nung naisipan ko ito at ginawa po ng iglesia, ako po ay kaagad na sumama sa kanila. What your thoughts on the impeachment, sir? Apat na impeachment complaints na. Katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa tipat. Ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito sa impeachment. At malinaw din po ang sinabi naman ng Ombudsman. Napakalinaw po ng sinabi ng Ombudsman na wala silang nakikitang mali sa ginawa ng Pangulong Pangulo. Ito po ay talagang malinaw na politika. At yan naman po ay hindi ka bigla-bigla dito po sa ating bayan, hindi na po tayo nag-mature pagdating sa politika. Kaya ito po sana, ito po pagkakataon nito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya
Nako, matindi ho itong mga litanya na to ni Senator Robin Padilla. Kailangan ho iparinig ito kay Tambaluslos, no? Tigilan muna yung napakaagang pamumulitika. Sila lang naman ho dyan sa House of Representatives ang talagang gumugusto. Diyan sa ano na yan, diyan sa impeachment. Kung tanungin ho natin yung ibang mga abogado, talagang sinasabi nila, dapat hintayin muna matapos yung COA, then hintayin yung report ng COA, doon sila magsagawa ng investigasyon. At kung merong mga nakitang paglabag, magkakaroon sila ng rekomendasyon. O kung ano pa man dito sa tanggapan ng Office of the Vice President. Pero ang problema ho mga kababayan, pinangunahan na nila lahat ng legal na proseso para ma-determina kung meron nga bang linabag itong si Vice President Sara Duterte. Kumbaga nagbida-bida. Marami hong ganyan. Mahilig magbida-bida. Sana po itong bangin na ito, supportan. Sir, we know naman na Senator Sovila wants to be Senator Judges pag umakyat yung impeachment. Sir, yung pagdano nyo dito, is that a giveaway na kayo po ay in defense of VP Sara? Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawa po. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Ngayon pa lang ho, alam nyo Sir, isa na lang. Sir, ano? Matindi itong si Senator Robin Padilla. Kahit ano pang ebidensya o kung ano pa mang kabalbalan, gawa-gawang ebidensya ang ilatag nyo, alam namin na puro gawa-gawa, puro kabalbalan yan. Definitely. I'd vote no. Ayos, saludo, palakpakan nun natin si Senator Robin Padilla. Yan sinasabi natin. Ang pagiging senador, hindi lang ho, dapat ikaw abogado, dapat matalino, dapat nag-aral sa mga prestigyosong mga universidad. Kung puro ka nga talino, wala ka namang puso. At sigurado ho tayo, yung si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Attorney Jimmy Bondoc, meron ho silang puso. Parehas yung abogado yan. Sa lahat ng abogado siguro dyan, nakasama itong si Attorney Vic. Sila ho yung mga abogado na kandidato natin na merong malasakit, merong puso na kagaya nitong si Senator Robin Padilla. Yung class nyo today, tatapusin nyo po ba? 4 to 6 p.m. po yung program? Ako po, kung ano po ang instruction po sa akin ng INC, yung po ang gagawin. Sir, bakit kailangan natin ngayon ng unity? Po? Bakit kailangan po natin ngayon ng unity? Ng ano po? Unity, sir. Unity? Kailangan po talaga. Panahon pa po ni Aguinaldo at ni Bonifacio, wala na po tayong unity. Siguro naman po, nakakahiya naman po siguro sa panahon pa natin, umabot pa po. Sana sa panahon natin, matapos na po. Alam niyo, pag walang unity, buong mundo, napakagulo na po. Napakagulo na po. Ang Amerika, nag-unite na po sila. Sana tayo din, mga Pilipino, mag-unite na rin tayo. Total naman, sabi nga nila, mga amboy. Saka ang ganda ng nila yung pangalan bansa nila, United. Talagang ganun ho kahalaga yung pagkakaisa. Untangin nyo, pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, ilinagay ho nila sa pangalan nila yung salitang pagkakaisa. Dahil pagka walang pagkakaisa, walang mangyayari sa atin. Okay na sana, mayroon na tayong unity team Di ba? Unity team na Kung merong United States, meron tayong unity team. Kaso merong pinsan na, merong Saltik, merong... Tayo, gumaya tayo sa kanong. Maraming salamat po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo sa peace rally na ito. Ako naman po ever since, even during the time of former President Duterte, I am for peace. Matagal po ako nagtrabaho sa kanya. Gusto ko pong ng kapayapaan. Peace on earth, peace in our country. Para makapagtrabaho na po tayo. Bawat oras, bawat minuto na nasasayang po sa hindi pagkakaunawaan, ang magsasakripisyo po ang taong bayan. Parati ko sinasabi na... Franz, makinig ka.
Para sa iyo lahat yung mga litanya na yan ng mga senatorial. Ang candidate serbisyo natin. po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Magkaisa tayo, trabaho na tayo para walang masayang na oras. Sir, ano po masasabi niyo dun sa comment ng ibang mga kampo na nagsasabi ng ibang politiko daw po are taking advantage of this event for peace ng INC? Ever since, ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Sabi ko nga, bawat oras, bawat minuto na nasasayang dahil sa hindi pagkakaunawaan, ang Pilipino po yung mga mahirap ang magsasuffer. Pag nagtrabaho tayo, ang makikinabang po yung mga kababayan nating mahirap. Kaya nananawagan po ako, I'm calling for peace. Maraming salamat sa Iglesia ni Cristo sa pagpupulong na ito. Malaking bagay po ito na tayo po'y mamulat at let's buckle down to work. Ibig sabihin, magtrabaho na po tayo para sa kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Yung mga mahirap, mga pasyenteng mahirap, magtrabaho tayo, magserbisyo tayo ng may malasakit sa kapwa Pilipino. Sir, yung pagpupulong, Ayaw ko pong haluan ng politika ito. Hindi naman po ito pagpupulong tungkol sa politika. Sir, yung pagpunta niyo dito, is that also parang suporta niyo po na I am for peace. Ibig sabihin, inihalal po ang ating presidente, inihalal po ang ating vice presidente ng taong bayan. Magkasama nga sila na inihalal ng taong bayan. Bihira ngayon magkasama silang inihalal. So, ini-expect ng taong bayan na sa loob ng 6 na taon, magtrabaho po sila para sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Yun lang po ang pakiusap ko sa lahat ng ating mga leaders. Sa executive, both houses of Congress, sa Senado, sa Kongreso, sa lahat po ng mga leader dito sa ating bansa. Magkaisa tayo para naman po ito sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Totoo po, mas maraming Pilipino yung hindi involved sa politika. Mas gusto nila yung nagtatrabaho yung mga leader nila para sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Mas maraming Pilipino ang gustong makakita na nagtatrabaho ang mga leader nila. Maraming salamat po muli sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno nitong peace rally nito. Peace and unity po para po sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Salamat po. tatapusin niyo yung program, sir? Akit na po muna ako. Thank you po. Sir, bakit po kayo nagdesisyon na dumalo ngayon dito sa rally ng INC? Ako'y nakikiisa. This is a national rally for peace. Di ba? So, nakikiisa ako sa ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na makipag-rally tayo for peace. Sir, sabi nung ibang kongresista, lalo na yung ibang mga sumusuporta sa impeachment complaint, medyo politicized daw po to. Ano pong makakomment nyo doon sa sabi na yon nung ibang mga mambabata, sir? Depende yan sa pagtingin nila. In the first place, bakit nila nasabi yan? Dahil meron silang political motive. Di ba? Bakit nila nasabi? Kumbaga ano na sila ramdam nila yung pamumulitika, kaya kahit anumang iharap sa kanila, kahit walang pamumulitika, feeling nila pamumulitika. Yan. Depende yan sa pagtingin mo. Basta ito'y ginawa ng simbahan ng Iglesia ni Cristo para ipakita yung pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para ang ating bansa ay matahimik dahil sobra ng gulo. Grabe ng polarization na nangyayari ngayon, di ba? So, pinapakita ko na magkakaisa tayo. Sir, do you see this as an endorsement from the INC, yung mga para sa mga a-attend dito na tatakbo sa 2025? I don't know. I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Hindi po ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pakikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga May mga
may mga Katoliko. So, it doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sikta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace, magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity? Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung, we are not the dominant administration ticket na pwedeng bibira ng bibira. Kami naman ay nagre-react lang kapag kami ay binibira. Huwag mo nyo kami birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin. May mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin. So doon tayo mag-focus. Huwag tayong kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, palabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Diba? Thank you, sir! Saludo dito kay Senator Bato de la Rosa, no. Talaga namang totoo naman ho yung sinabi niya. Ano lang naman ho sila dito. Pagka binanatan si BP, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon lang ho sila sumasagot. Pero sila yung magpapatutsada sa administrasyon na to. Hindi ho ganun yung mga Duterte. Hindi ho sila mapapel, hindi ho sila bida-bida, hindi ho sila ganun. Nagsalita lang si Tatay Digong noong matatapos ang 2023, 2024, nagsalita ho nung 2024, January, kaugnay ho dito sa itinutulak na tawag dito, yung People's Initiative, yung pangangalap ng pirma para maamendahan ang ating saligang batas, 'di ba? Binibili ho nila ng tig-100 piso yung pirma ng ating mga kababayan. Doon lang ho nagsalita itong si Tatay Digong. At mula noon, pinag-initan na ho yung programa niya sa SMNI, yung pagtatanong sa budget nitong si Tambaluslos at napakarami pa ho. Doon na ho nag-umpisan lahat ng kaguluhan na to. Ang punot dulo ho, kung susumain natin, ang punot dulo, lahat ng kaganapan na to ngayon sa ating bansa, wala ho tayong ibang nakikita kung hindi pera at kapangyarihan. Yun ho mga kababayan. Pera at kapangyarihan. Pero pagmamahal sa bansa, wala ho tayong nakikita dito sa mga dito sa mga nasa administrasyon. Yung mga Duterte, meron ho talaga kasi inalmahan ho nila . Kung hindi ho nag-ingay si Tatay Digong at yung mga retired men in uniform nung mga panahon na nang bibili sila ng boto para dyan sa People's Initiative na yan, pagpirma sa People's Initiative, malamang wala na ho talaga. Nagkanda nenok na ho ang ating bansa ngayong mga panahon na to. Salamat sa Diyos at ligtas at maayos na nakarating yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako ng Luzon, from Northern Luzon to Central Luzon, going to Manila, and the Eastern Board and the Southern Luzon na nandito ngayon sa Manila. At nagpapasalamat din kami sa pamunuan ng organizer sa maayos at systematic na peace rally na nagaganap ngayon. Kami naman, ang aming grupo, nandito kasama ko si Congressman Carlo Lopez at ang aking partner na si Chia Atienza at 10 ng aming mga ka-aksyon demokratiko as a party. Kami ay nakikiisa sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ka-Eduardo B. Manalo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Na siya na naman din layunin ng maraming liderato sa buong bansa. Na magkaroon ng panatag na pamumuhay ang tao
dahil sa pagkakaisa at kapayapaan. So kami ay nagtungo rito upang makiisa sa Iglesia ni Cristo at sa ating mga kapatid na nagtungo rito sa Luneta Grandstand, Burnham Green, and up to Lapu-Lapu statue, hanggang doon sa Top Avenue dito sa Maynila. Sir, ano po masasabi niyo dun sa ibang criticism ng ibang grupo na sinasabing pinopoliticize yung level ng ibang mga politiko? I doubt it. Kami, wala. Basta dito lang kami. Bit-bit namin ang aming mga sarili sa pagkakaisa. Sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ka Eduardo B. Manalo na tayong lahat na mga Pilipino ay dapat magkaisa, magkaroon ng kapayapaan at sa panawagan sa ating mga leader na tugunan na lamang. Bakit hindi mo ba nagpunta itong si Sam Versosa dito sa Manila? Bakit si Yorme nagpunta? Nakita nyo na ho ba yung, video ni Sam Versosa, nakasama ho niya si Tamba? Yun ho ang dahilan. Kaya yung si Sam Versosa, panigurado ho, matatalo ho yan. Nakita nyo naman ho mga kababayan kung gaano kalaki ang lamang nitong si Yorme dito kay Sam Versosa. Sure na ho yan. Tapos na ho eleksyon diyan sa Maynila. Yung suliranin ng ating mamamayan, yung suliranin ng ating bansa, o doon na lang tayo magbuhos ng panahon. Kaysa sa pag-aaway-away, o doon na lang tayo mamuhunan bilang pamahalaan kung paano natin maitataas ang antas ng pamumuhay ng tao at saka magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay dito sa ating bansa at siyempre kami sa ating dito sa Kapitolyo ng ating bansa. Ayun na nga mga kababayan, ito si Alejandro Lacuna nung ginagawa mo siya, hindi ka namin kailangan. Okay na kami kay Yorme. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.